Na-trap siya. Ayan, no? Pwede pa kaya itong pakain sa, ano? Sa arwana? Kaya, yung may ano pa, matigas na, ito medyo okay ba yung setup ko? Basic lang naman yan. Hello guys, welcome back to my channel. So may gagawin tayong panibago na namang video ito. So ang plano ko is linisin itong luma kong aquarium. So ito yung nasa ilalim ng aquarium ko. It's also a 50-gallon na tank. Ayan siya. Ayan, so napakadumi na, no? So matagal itong na-stock, siguro I think 5 years ago kung na-stock to. Dati kasi meron ditong marami akong isda. Meron akong beer cheer, and then may Australian arwana akong nakalagay dito. Kaso namatay yung dalawa, and then hindi ko na siya napalitan. Hindi na ako nakabili, kaya na-stock siya. Na-stock silang ganito. Ayan, may nakulong pang mabait. Nandun, ayun. Nakulong yung mabait, hindi na nakalabas. Na-trap siya. So anyway, lilinisin natin, tatanggalin natin yan. At kakaskasin itong mga dumi-dumi na nandito. Magaspang na. Mukhang, yan, magaspang-gaspang na siya. So, kumapit na talaga yung mga alikabok. And also, nakabili rin ako ng overhead sump. So, nabili ko to last month sa isang seller sa Bulacan. Dapat siya yung ilalagay ko dito kay baby. Kaso, mas na-prefer ko yung yung trickle filter. But this time naman, itatry kong iset up tong overhead. Masyado siyang malaki for a 50 gallon eh. Pero sabi ni seller daw, pang 50 gallon daw tank siya. Pero, I don't know, mukhang malaki kasi tingnan mo, fit na fit talaga eh. Kung talagang hindi ko alam kung paano ko ikakabit yung hose eh. Kasi kung nandito yung inlet, so nandito yung papasok yung tubig sa ibabaw niyan dito. So dadaloy ng pagganito, 'di ba? Then dito yung output. Dito lalabas. Pero sagad na oh. Sagad na wala na siyang mapupwestuhan dito para pasukan ng tubo. So not sure kung magagamit ko ba siya or hahanap tayo ng ibang filter for this. But anyway,
Ayan siya, ano nalagyan ko ng mga stock ng mga lumang gamit ng aquarium ko, mga pinaglumaan ko, at saka yung mga bottles ng ano, stress out. Yan yung usually ginagamit ko para sa pag nagwa-water change ako. Other than that, yan lang talaga ginagamit ko. So far naman, okay naman sa arwana ko. Malusog naman yung arwana ko. Hindi naman siya. So tinanggal ko na rin yung ano, yung filter, yung A1 filter. Kasi yun ang nagkukos ng ano eh, ng paglabo ng tubig. I'm not sure pero since tinanggal ko siya, naging clear naman yung ano, yung water ko so far. So anyway, let's see kung ma-set up ko tong overhead sump. Kasi pa siya, parang saktong-sakto lang, tingnan mo. Parang saktong-sakto lang talaga siya eh. Hindi ko sure kung paano ko i-place yung tubo niya dito, galing dito, galing sa aquarium. So anyway, lilinisin muna natin itong luma kong aquarium. Set up pa natin siya ng mga basic setup like submersible filter, or gagamitin ko yung submersible na filter na galing dito sa arwana ko, yung previous na ano ko na overhead filter. Yun na muna siguro gagamitin ko dito bago ko also mag-leak test tayo, lilinisin, gagawin natin clear din yung ano, tatanggalin natin itong mga smudges, yung mga natuyong ka na tato, alikabok. I'm not sure kung paano ko ito malilinis, no? But anyway, tatry kong lihain gamitin ng siguro 1,000 grit na sandpaper. Baka kaya ng 1,000 grit sandpaper para matanggal itong mga watermarks. So, ayan. So, let's go. Simulan na natin tanggalin tong mga dumi-dumi dito sa loob ng arwana, no? Ay, dito sa loob ng aquarium. Ayan, tanggalin lang natin itong mga to. Mga maliliit na basura tatapon. Dapat tinatapon na to. Ito, pwede pa itong magamit itong ano, itong hose. Lumang gamit dito. Ilong natin ito dito sa kunin na natin ito. Kunin natin itong mabait. Na-trap siya. Ayan, no? Pwede ba kaya itong pakain sa, ano? Sa arwana? Kahit, pero kung mga ganito kalaki, pwede ito kainin. Kaya niya ito kainin, eh. Ganito kalaki. Pero, ito, hindi na ito pwede kasi namatay na ito, eh. Namatay na siya dyan, eh. So, lagay lang natin sa basura. So, kunin lang natin itong mga lumang pwede pang pakinabangan dito. Mga plastic. Mga luma na ito, mga wala ng laman. Mga wala ng lamang. Ano? Ito, lumang. Yung luma kong air filter. Mabilis lang itong ano eh. Bumigay. Tatak niya is ano ba ito? Ayan. Ayan yung ano, brand. Parang umabot naman ng taon bago siya bumigay. Ito naman yung kasamang splitter ano ng bago kong air filter. So tatabi lang natin to, baka pwede ko magamit yan. So ito mga basura to. Tapon na natin itong mga basura dito. Airstone, may airstone pa pala ako dito. Pagkano pa ba to? Airstone pa pala. So tatabi lang natin yan. Tignan lang natin kung ano pang pwede natin. Ano dito, no? Ang galing. Mga basura. Wait lang, kukuha lang ako ng walis para tanggalin natin itong mga aliw-aliw dito.
Isasama natin, no? Masyadong maraming agaw talaga dito. Malikabok talaga dito sa amin eh. Yan, alisin natin yung mga agaw-agaw. Ayan. Tanggalin natin, sama na sa loob para isang hakutan lang. Agaw. Napakadami. Malikabok talaga dito sa amin eh. Walang bakit, pero malikabok ng kaada. Isa na lang natin. Suwa tayo ng tubig at balde para tulasan yan. Tapos kakaskasin na natin itong mga ano, gagamitan lang natin siguro ng Scotch-Brite tsaka ano, ganun lang siguro foam para malinis siya. Let's go. So yan, nilagyan ko ng tubig. Yan, may tubig siya. Gagano ko lang siya. Gamit ko lang yung Scotch-Brite na may foam. Tapos i-brush ko lang siya dito. Tignan natin kung matatanggal yung mga dumi-dumi. Ilagay natin, no? Iyan natin, no? Pag-brushin lang natin. Hindi na natin kung kaya matanggalin. So yan, pag-brush lang natin. So yan nga, lalagay natin pag-brush natin at yung loob ay yan, para matanggal yung mga dumi-dumi doon sa gilid. So medyo masigip yung pwesto ko ngayon. Yan, brush lang tayo, kuskusin ng kuskusin para malanggan, tanggal lang yung mga dumi-dumi niya. Yan, okay. Konting brush lang natin, brush lang natin yan hanggang sa so ayun mo, hawakan mo kasi kung magaspang pa, ibig sabihin lumikit pa yung may ano pa, matigas na ito, medyo malinis, ano na, makintab na dito. So ibig sabihin natanggal na yung material na to, yung alikabok dito sa labas kasi magaspang pa. So pag ano naman, madali lang naman tanggalin. Kay kamay ko lang natatanggal na eh, kumikinis na yung ano eh. So subukan muna nating brushin ka lahat para matanggal yung mga dumi-dumi sa loob, yung sa mga yan o. Pag hinawakan mo, kapag natuyo yung ano, yung natuyo alikabok, pag hinawakan mo, ano, magaspang pa. So pag inano mo na, kinuskus mo, so dapat parang maano na, madulas na, parang salamin na yung ano, yung kinis ng salamin. Yan, ganyan lang gagawin nyo para matanggal yung mga watermarks. Gamitin niyo yung Scotch-Brite lang. Kaya na pala ng Scotch-Brite, kala ko kailangan ko pang gumamit ng liha, pero mukhang kaya na rin naman ng ano, ng Scotch-Brite. Yan, parang kaya naman ng Scotch-Brite siya. Yan, kuskus lang tayo ng kuskus hanggang sa pag hinawa ko na. Ayan o, mukhang ano naman, kaya naman. So madali lang na ano, yan natin sa labas. Yan.
hinawakan mo, pag may nagtano pa, may natuyong alikabok, usually magaspang, diba? Magaspang siyang pag hinawakan, tingnan, diba? Ito yung hindi pa nakukuskus. Yan, diba? So, nakakumikinis na. Ganyan lang. Wala lang, tubig lang ginamit dito. Konting sabon na rin para medyo joy ginamit ko, joy. Hindi ko lang ng joy ng konti. Tapos yan. Pero syempre babanlawin mo. Babanlawan mo para hindi ka maapektuhan yung ano, syempre mga isdang ilalagay mo. Yan. Make sure lang na pag hinawakan mo, ano na, makinis na, hindi na yung mga spang na ano, yung mga spang na texture. So dapat kasing ano na, dulas na ng salamin, wala na yung mga ano, diba? Make sure na ganun yung ano, ganyan lang. Kung hindi naman masyado ano, kasi parang hindi naman dumikit ng ano, ng matagal na water stain mo. So kaya naman yung ano lang, tapos gamitan mo lang ng sponge para mas-sip yung ano, yung tubig. Ito gagamitin mo. Yan. Para hindi siya masyado. Yan, o. Malinis na. Malinis na ulit. Parang bago. Yan. Parang ganyan mo lang. Yan, o. Tapos hawakan mo lang. Yun. Malinis na. So, ganyan ang gagawin nyo para matanggal lang tong water stain. So, basically, hindi naman masyadong dumikit na yung water stain yung itong lumang aquarium ko. Kasi, hindi naman siya ganun tagal na stock up. Kaya, hindi ganun hindi ganun katigas yung mga natuyong water stain. So, okay. So, ayan na guys, nilalagyan ko na ng tubig. Ayan, nilalagyan ko na, makita na yung ano, nilagyan ko na rin ng air stone. So, wala pa namang isda. Pero, ayan, sinecheck na natin ang mga water parameters yan. Kung magkakaroon ba siya ng leak. So, almost, ano na rin, at ano pa lang naman, 20% pa lang ng tubig. So, lalagyan ko na rin ng ano, na stress out. Yung lalagyan ko na rin ito para so ano lang ito, 1 tablespoon for 10 gallons. So ano siya, 5 spoon. 5 tablespoon nito ang ilalagay ko dito. Since yun nga yung ano, per 10 gallon kasi ang ano nito 1 tablespoon per 10 gallons. 50 gallons to, so 5 tablespoon ang ilalagay ko para lang mix. Ang kagandahan kasi nito is meron na rin siyang anti-chlorine. Direct to ano kasi ako direct to nawasa. So direct sa nawasa yung tubig ko. Ayan, kaya ayan. So far so good. Wala pa namang leak. Pero nasa ano pa lang naman, siguro 30% ang nailalagay ko sa tubig. So far naman, wala pa namang leak. So, okay. So good. So far, so good. Ayan, malinis na rin. Lagyan ko na rin yung top cover. So, ikakabit ko din yung ano, yung yung ano, overhead kasi hindi ko talaga may kakabit yung ano overhead sump. Kasi nga yung tubo niya is parang alanganin. Kaya ang ikakabit ko is yung overhead filter na lang. So, ayan na guys. Okay, hintay lang natin matapos itong water change. Then, ikakabit yung filter. Okay, let's go. So, ayan na guys. As you can see, kinabit ko yung luma kong overhead filter. Yun na lang muna kinabit ko.
And then, nilagyan ko ng mayroon siyang submersible. For the meantime, habang submersible yung filter. Actually bago yan eh. Bago submersible. Kaso, medyo mahina lang din. Mga 18 watts lang ata to. Yung submersible na to. Ito try ko siyang ikabit dito. If kaya siya nung trickle filter. Kasi ito 12 watts lang kasi nakakabit dito. And then ito nasa 18 watts. So ayan, so dadagdagan ko na lang siya ng heater para kasi medyo malamig nga. Ayan, so nilagyan ko na rin ng air stone. Wala pang isda. Not sure kung may yan, ganyan pa lang ang setup ko. Yan pa lang yung basic setup ko. So i-accumulate ko muna ng ng 2 to 3 days. O mas better is 1 week para sure na natanggal ko yung anti-chlorine. Though nilagyan ko na siya ng stress out. Just to be sure lang talaga na na wala na siyang chlorine kasi direct water ako direct to nawasa kasi ang ko. Ayan guys. Okay ba yung setup ko? Basic lang naman yan. For the meantime pa lang naman. So, yan. Ganyan muna ang setup ko. Pag may budget na, baka na rin ako. Mag trickle filter for this. Papalta ko na rin to. Ng trickle filter. Then, palit na rin siguro ko ng pump. Yeah. Yan lang muna ang basic kong setup for my new aquarium. So, looking na ako ng maghanap na ako ng isda na pwede kong ilagay dito. For the meantime, ko muna siya. I-make sure na walang water leak. And then, sure na okay na yung tubig, yung mga water parameters. Check na natin yung water parameters. Lalagyan natin ng test fish. Siguro mga guppy or feeder fish para i-test siya kung okay na. Lagyan siya ng like arwana or flower horn or anything na pwede kong ilagay dito sa bago kong aquarium. Ayan siya guys. So anyway, kung pag may comment kayo, just write it down sa comment section or kung may advice kayo sa akin para sa aking setup, just leave a comment for me. So medyo along the way natututo na rin ako paunti-unti sa pagsisetup ng aquarium at pag-aalaga ng arwana. For now, if you like this video, hit that like button at subscribe na rin kayo sa small channel ko. So hanggang sa muli, paalam. Thank you for watching.